Isang panibagong resolusyon ang inihain ng Kamara para sa pag-amyenda ng saligang batas. Ikinatuwa naman ito ng Senado at tinawag na positive development ang desisyon. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita, live. Angelique, umaasa ang mga kongresista na magkakaisa na ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa pagtutok at pagsakatuparan ng economic charter change. Ito ay matapos ngang maghain na rin ng Kamara ng RBH 7 na kapareho rin ng RBH 6 ng Senado. Sa isang press conference sa Kamara ngayong araw, pare-parehong nanawagan sina PBA Party List Representative Migs Nograles, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Atchong sa Senado. Natutukan na ang pagpasa sa kanilang Resolution of Both Houses No. 6. Ngayong may inahain na ring Resolution of Both Houses No. 7 ang Kamara. Ang RBH 7 ay kapareho lang ng nilalaman ng RBH 6 na naglalayong maamyendahan ang ilang economic provisions ng konstitusyon alinsunod na rin sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ibayong pag-unlad ng ating ekonomiya. Kahapon, pinangunahan mismo ng House leaders ang paghahain ng RBH 7 na patunay nila na economic provisions lang naman ng konstitusyon ang nais nilang maamyendahan at hindi ang political provisions. Ikinalugod naman ng Senado ang RBH 7 filing ng Kamara at sabi nga ni Senador Sammy Angara, maituturing itong positive development. Ayon kay Congressman Adjong, patunay lang ang RBH 7 na bukas naman silang makipag-cooperate sa Senado at sanay ngayon umusad na ang economic tsa-tsa. Gate niya kalimutan na ang mga dating issue at simulan na ang produktibong diskusyon. Panawagan pa ni Adyong, gayon din sina Gutierrez at Nograles. Ngayong nasa iisang direksyon na ang Kamara at Senado sa usapin ng charter change, dapat ay itigil na rin ang pagdinig ng Senado ukol naman sa People's Initiative dahil natatabunan lang nito ang magandang bagay na dapat sanang malaman ng publiko ukol sa tsa-tsa. Angelique, ngayon ngang meron na ring RBH 7 ang Kamara, inaasahang anumang oras o anumang araw ngayong linggo ay uusad na rin yung itong ang RBH 7. Inaasahan natin na magko-convene ng Committee of the Whole ang Kamara at iaakyat din yan na sa ikalawa at ikatlong pagbasa. Pero ang binibigyan din nga ng mga mambabatas, Angelique, no, hindi naman nila mamadalin at talagang bubusiin din nila ito mabuti para talagang ang isapanal nila ay ito nga pinakamagandang bersyon ng kanilang RBH 7. Angelique? Okay, so Mela, baka lang na-discuss ito sa press conference. May mga ilang senador kasi na nagsasabi na dahil nga rito sa palitan ng salita itong tinatawag na word war sa pagitan ng Senado at Kamara, tila sa Kamara rin umano galing yung issue na umano'y kudeta sa Senado. Ano nga bang reaksyon dyan ng mga kongresista? Angelique, kanina nga sa press conference, isa yan sa mga naitanong dahil konektado pa rin yan dito nga sa issue ng charter change at ang sinasabi nga ngayon ay meron din nga umano'y change of leadership na umuusbong dito nga sa Senado. Pero Angelique, ang sinasabi nga ng mga kongresista, wala silang kinalaman dito at ang Kamara at Senado, bagamat co-equal ay wala naman kumbaga ay iginagalang nila ang kanya-kanyang proseso, kanya-kanyang liderato ng bawat kapulungan. Ang sinasabi nga ng mga mambabatas, sana wag na ng mga mambabatas dito sa Kamara, sana ay wag na silang madamay sa mga ganitong uri ng issue dahil ito ay maaaring makapagpalala lamang nung tinatawag nga ng ilan na word war. At ang gusto nga nila magkaroon na ng kapayapaan at talagang magtungo na sa iisang direksyon at magkaroon talaga ng unity ang Senado at Kamara para naman dito sa charter change. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.